Please like and subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga video na aking i-upload. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 7, ang mga mayayaman sa live comment section. Bago sila maghiwalay ni Faye, Cyrus spent all his money on her so the phone he's been using is an antique Nokia phone. Pwede lang siyang mag-text at tumawag sa cellphone at that's it. So nang ma-mention ni Ann ang tungkol sa bagay na ta, after niyang lumabas sa Grand Clear Hotel, he casually found a cellphone store and bought the latest smartphone. Hindi na concern ni Cyrus ngayon kung magkano ang presyo nito. Ngayon lang nag-sink in sa utak niya na totoo nga ang mga sinabi ni Jonathan sa kanya. Kahit hindi niya pa nagagamit ang black card ng Philippine Bank, ang mahigit 40 million pesos sa ABC card niya ay totoo. Ang ginamit niyang bank card para bayaran ang nakain nila sa Grand Clear Hotel ay yung card niya mismo. Cyrus still thinks that all this just too incredible. Bigla siyang naging tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kahit na siguro sa panaginip hindi niya kayang paniwalaan ta. Naglakad pa uwi si Cyrus sa nirerentahang bahay habang pinag-aaralan ang function ng kanyang bagong cellphone. Makalipas ang kalahating oras nakarating na si Cyrus sa bahay niya. Pero bago pa man niya mabuksan ang pinto, nakita niyang naglalakad papasok ang magandang kapitbahay niya na may dalang hapunan. Nakasuot ng pink na tight sleeveless t-shirt ang dalaga. Dahil sa sikip kitang-kita ang cleavage niya at ang balingkinita niyang bewang. Sa pang-ibaba niya naman nakasuot siya ng itim na maong na short kaya naka-display talaga ang makinis at maputi niyang legs. Nakasuot siya ng light makeup kaya mas lalo pang naging delicate ang facial features niya. Gabi na, ngayon ka lang nakauwi. Bati ni Cyrus. You are. The beautiful woman blinked her big bright eyes and asked in a puzzled tone. I'm your neighbor. Ikaw ang nagbayad ng renta ko kaninang umaga, hindi mo ba naaalala? Agad na sagot ni Cyrus. Ah, ikaw pala yun. Naalala bigla ng dalaga ang nangyari kanina pagkatapos ay pinagmasdan niya si Cyrus mula ulo hanggang paa. What can I do for you? Well, maraming salamat kaninang umaga. Kung hindi mo ako tinulungan magbayad ng renta siguro napal-ayes na ako ng landlady. May pera na ako ngayon kaya ibabalik ko na ang pera mo. Nakangiting sabi ni Cyrus. Then give it back to me. Mukhang nasa good mood ang dalaga ngayon kesa kaninang umaga kaya mas maayos siya kung makipag-usap kay Cyrus. Mabilis na dumukot si Cyrus sa kanyang bulsa. Pero sa kanya lang na-realize na hindi aabot sa 5,000 pesos ang dala niya. Kung wala ka pang pera just forget it. Hindi naman yun ganon kalaki. Pagkatapos ay pumasok ang dalaga sa kwarto niya. Ano kasi kulang yung hawak ko ngayon eh. I-add na lang kaya kita sa WeChat tapos I send ko sa'yo yung pera dun, ano sa tingin mo? May pambayad naman si Cyrus ngayon eh kaya natural lang na ayaw niyang may utang peren. Sige. Bahagyang tumango ang dalaga saka inilabas ang kanyang cellphone. Kinuha din ni Cyrus ang cellphone niya at saka in-open yung WeChat app. At sa account niya na bagong register niya lang ready to add the WeChat account of the girl. Pero nang makita ng babae ang cellphone ni Cyrus, natigilan siya sandali bago mahinang sinabi, may latest cellphone ka pero wala kang pambayad ng renta. Ngayon lang ako nagkapera kaya bumili na lang din ako ng bagong cellphone. Walang-wala lang talaga ako kanina. Nakangiting paliwanag ni Cyrus. Marahang tumango ang dalaga tsaka in-add ang WeChat ni Cyrus. Pagkatapos ay tumalikod na siya para bumalik sa apartment niya. By the way miss, ano pala ang pangalan mo? Pahabol na sigaw ni Cyrus pagkatapos niyang mag-alinlangan saglit. Roxanne. The beauty replied faintly and then closed the door without asking Cyrus' name in return. Napangiti na lamang si Cyrus bago humiga sa kama at nagsimulang kalikutin ang phone niya. After all, hindi pa kailanman nakagamit ng smartphone si Cyrus kaya hindi siya masyadong pamilyar sa mga function nito. Halos isang oras in-inspect ni Cyrus ang cellphone bago niya tuluyang maintindihan kung ano-ano ba ang mga function ng WeChat. Pagkatapos ay i-bind niya ang bank account niya at sinend ang 5,000 pesos sa account ng kapitbahay niya. Matapos ma-transfer ang pera, nalaman ni Cyrus na hindi ito agad in-accept ni Roxanne. Napatingin sandali si Cyrus sa moment ni Roxanne. A moment later, medyo nagulat si Cyrus nang malaman na isang live streamer pala ang maganda niyang kapitbahay. Dahil hindi naman siya busy.
Sinundan niya yung nakalagay sa moment ni Roxanne kaya napunta siya sa live stream ng dalaga sa isang streaming platform. Pinindot ni Cyrus ang live at nalaman na singer pala si Roxanne. Magaling siyang kumanta tapos maganda din. Kaya may 78,000 viewers na nanonood sa kanya. Pero dahil medyo boring ang content ng live, except for casually singing and occasional chatting with viewers, hindi siya kasing sikat kumpara doon sa mga famous streamers. Mas maganda pa rin si Roxanne sa personal. Cyrus softly sighed in appreciation before deciding to close the live to go to sleep. Thank you for the rocket, Prince Cabrol. At this time biglang nagsalita si Roxanne. Natigilan sandali si Cyrus nang marinig niya ang sinabi ni Roxanne pagkatapos ay finocus ang atensyon niya pabalik ng screen. In a blink of an eye, several rocket appeared on the screen. They must be all donated by that Prince Cabrol. Thank you for the 10 rockets, Prince Cabrol. Roxanne said softly. Although she's saying thank you, Cyrus found out that Roxanne didn't seem as excited as other female streamers. However, ang mga viewers ngayon ay naging excited. After all, 1 rocket is worth 1,000 pesos. And 10 rockets is 10,000. Mayaman siguro ang Prince Cabrol na yan kasi ang laki kong mag-donate. Sa isang iglap biglang umabot sa 20,000 ang mga nanonood sa live ni Roxanne. Ang reason yan kasi kapag may mga mayayamang nagdo-donate na bibigyan din ng konting donation yung mga nanonood. As a result naging mas popular si Roxanne ngayon dahil sa binigay ni Prince Cabrol. Ang astig ni Prince Cabrol. Sino yan? Hasyendero siguro yan. Comment like this rapidly appeared in the comment section. Since lahat ng mga nanonood ay mga ordinaryong tao, grabe sila kung makapuri sa mga mayayamang nagbibigay ng donation. Hindi mapigilan ni Cyrus na mapatawa habang pinapanood ito. He really couldn't understand why someone would willingly send money to these female streamers they didn't know at all worse. It's tens of thousands of pesos. Miss, pwede ka bang mag-sexy dance ng naka-miniskirt? Sa mga sandaling isang highlighted comment ang lumitaw sa screen, it was from Prince Cabrol who sent money again. Saglit na natigilan si Roxanne nang mabasa ang comment at pagkatapos ay parang hindi niya ito nakita. Pinalitan niya ang music at nagpatuloy sa pagkanta. Prince Cabrol sent 10 rockets. At this time, the prompt lights up again on the screen. Miss, mag-sexy dance ka na, bibigyan pa kita ng 10. Hindi umimik si Roxanne kaya nag-donate ulit si Prince Cabrol ng 10 pang rocket. Mas naging excited pa ngayon ang lahat ng mga nanonood kaya mas dumami pa ang mga comments nila. Most of their comments are urging Roxanne to do a sexy dance wearing a miniskirt. Bahagyang kumunot ang noo ni Roxanne matapos makita ang mga comments na Sorry, hindi ako katulad ng ibang live streamers. I can only sing. If you want to see someone dancing, pwede kang lumipat ng live. Pagkasabi nito, nagpatuloy si Roxanne sa pagkanta. Haha, nakukulangan ka pa ba sa 10 rocket? How about 20? Wala pa akong nakikilalang streamer na tinanggihan ang donations. That Prince Cabrol sent another comment. Ang sabi ko kung gusto mong manood ng mga sexing sayaw, maghanap ka ng ibang streamers. Nakakunot noo ng sigaw ni Roxanne. Ano ba yan? Hindi mo man lang mapagbigyan si Prince Cabrol. Oo nga, hindi mo ba alam na kilalang mayaman yang si Prince Cabrol dito? Kung ma-offend mo siya, wag ka nang umasa na makakapag-live ka pa dito. Sumayaw ka na, bilis. Kung hindi, magagalit yang si Prince Cabrol. Sunod-sunod na comments ng mga viewers. As Cyrus watched, he was surprised. Hindi niya inaasahan na walang pakialam sa pera si Roxanne. Napaka-rare na talaga ngayon na may mga taong katulad niya na hindi nagpapasilaw sa pera. Kanina feeling ni Cyrus na ayaw makipag-usap sa kanya ni Roxanne kasi mahirap lang siya. Pero ngayon alam na niya na cold parent siya kahit na mayayaman na ang kaharap niya. Tatanungin kita sa huling pagkakataon, sasayaw ka o hindi? Nag-comment naman si Prince Cabrol. This time, Roxanne completely ignore him. F***K, nababayaran na lahat ngayon. Why are you pretending to be innocent and playing hard to get? Believe it or not, I can instantly change your popularity from 20,000 viewers to 200. Galit na comment ni Prince Cabrol nang makitang hindi siya pinapansin ni Roxanne. Mas naging threatening pa ang mga sinasabi niya. A strange look flashed in Roxanne's eyes.
She bit her red lips and whispered, hindi ako naglilive para magbenta ng katawan at hindi rin ako nagpapanggap na inosente. You can do whatever the hell you want. Okay, fine. Pagsisisihan mo ta. Tere mga pre, lipat tayo ng live. Nude tayo dun sa mga ibang magaganda. Sunod-sunod na comment niya at pagkatapos ay direktang umalis sa live. Ilang sandali pa at nagkaroon bigla ng platform-wide announcement. Prince Cabrol sent 10 rocket to Little Rabbit. Click the link to directly go to the page. Matapos makita ang announcement na to, halos lahat ng viewers ni Roxanne ay dumiretsong lumipat doon sa live ni Little Rabbit. Mula 20,000 viewers biglang naging 500 na lang ang mga nanunood sa kanya. After seeing the majority leave, Roxanne's eyes were filled with tears. Parang hindi niya matanggap ito pero hindi siya nagsalita at nagpatuloy lang sa pagkanta. Pagkaraan ng ilang sandali, 12 tao na lang ang natitira sa live niya. Napatingin ulit si Roxanne sa viewer count at hindi na niya ata natiis ang emosyon kaya tumulo na ang luhang kanina niya pa pinipigilan. The past is over, sent an airplane to Roxy. Click the link to directly go to the page. At this time, isang napakalaking banner announcement ang nakapost sa homepage. Airplane. Gulat na gulat talaga ang lahat ng mga nanunood sa live platform ngayon. If you don't know, an airplane is worth 20,000 pesos which is equivalent to 20 rockets. As for Roxanne, she was also shocked when she saw the donation. She abruptly stopped crying and her eyes widened in incredulity. She couldn't figure out who was so generous that they gave her more than a 20,000 pesos donation directly.